Welcome sa Cloudy Movie Recap. Nagsisimula ang pelikula sa isang liblib na isla sa South Pacific. Dumarating sa pampang si Berberbeard, isang pirata at ang pangunahing kontrabida ng pelikula, at pumasok sa kagubatan. Hinahanap niya ang mahiwagang aklat na kayang gawing totoo ang anumang isulat dito. Iniiwasan niya ang mga patibong at ninanakaw ang mahiwagang aklat mula sa kalansay na tagapagbantay, na siyang nagtulak pabalik sa kanyang barko na tinatawag na Berbermobile. Umupo si Berberbeard at naghahanda ng magbasa ng kwento sa mga naghihintay na mga sigol. Sa mahiwagang aklat ay nakasulat ang isang kwento tungkol sa isang lungsod sa ilalim ng dagat na tinatawag na Bikini Bottom. Doon nakatira si SpongeBob SquarePants sa loob ng isang bahay na pinya kasama ang kanyang alagang suso na si Gary, na mahal niya tulad ng kanyang matalik na kaibigan na si Patrick Star, isang kulay rosas na starfish at isa sa kanyang mga kapitbahay. Si SpongeBob ay isang clumsy, masayahin, at simple-minded na dilaw na sponge na nagtatrabaho bilang taga-prito sa Krusty Krab, isang kainan na pag-aari ng isang pulang alimango na si Mr. Krabs. Ang Krusty Krab ang tahanan ng tanyag na Krabby Patty. Paulit-ulit na sinusubukang nakawin ang sikreto ng Krabby Patty ni Plankton, isang copod na may-ari ng kainan sa kabila ng kalye, ang The Chum Bucket. Sa tuwing sinusubukan ni Plankton na nakawin ang Krabby Patty formula, naroon palagi si SpongeBob upang pigilan siya, hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang lahat. Sakay ng isang fighter plane, inatake ni Plankton ang Krusty Krab at binagsakan nito ng tartar sauce. Sinimulan niya ang isang militarisadong pagtatangkang nakawin ang Krabby Patty formula. Inutusan ni Mr. Krabs si SpongeBob na gamitin ang kanilang air defense, at kasama si Patrick, nilabanan nila ang mga gamit militar ni Plankton gaya ng fighter plane, tangke, at higanting robot. Nakapuslit si Plankton sa vault gamit ang isang peking bersyon ng sarili niya para linlangan si Mr. Krabs na nagpapanggap na talunan. Hindi alam ni Mr. Krabs, nagtago si Plankton sa isang baryang ibinigay niya kay Mr. Krabs, na siyang inilagay sa vault. Sa loob, nakita niya ang Krabby Patty formula sa ibabaw ng isang alarm device. Binuksan niya ang vault at ginamit ang isang bote mula sa mesa ni Mr. Krabs upang palitan ang formula. Nang malapit nang nakawin ni Plankton ang formula, dumating si SpongeBob at hinablot ang kabilang dulo nito. Nagagawan sila hanggang biglang nawala ang formula, at dumating si Mr. Krabs. Hinarap niya si Plankton at pilit pinapaamin kung nasaan ang formula, ngunit wala talagang ideya si Plankton. Naniniwala si SpongeBob na inosente si Plankton. Galit na galit si Mr. Krabs at kinu-question si Plankton nang sabihan siya ni Squidward na gusto ng mga customer ng refund. Inutusan niya si SpongeBob na gumawa pa, ngunit wala ng laman ang refrigerator, pati si Plankton ay nakatakas na rin. Wala ang formula, kaya't hindi na makakagawa ng Krabby Patties. Sinubukang aliwin ni Mr. Krabs ang mga taga-Bikini Bottom at isinisi ang lahat kay Plankton. Nag-alok siya ng diskwento sa sinumang makakahuli kay Plankton at makakabawi ng formula. Nagtungo ang mga isda, patungong The Chum Bucket at dinukot si Plankton. Nang papatayin na si Plankton ng mga isda at ni Mr. Krabs, dumating si SpongeBob at sinagip siya gamit ang isang higanteng bula ng sabon. Alam niyang hindi si Plankton ang nagnakaw ng formula. Habang lumilipad sa bula, nagalit si Mr. Krabs at pinaniwalaang si SpongeBob ay kasabwat ni Plankton. Inutusan niya ang mga tao na habulin ang bula. May isa pang nakakapit sa bula pero nahulog rin. Lumayo ang bula mula sa Bikini Bottom habang sumisigaw si Mr. Krabs. Dahil wala na ang Krabby Patty na nagsasama-sama sa kanila, nagkaroon ng kaguluhan. Naging post-apocalyptic na tila disyerto ang Bikini Bottom na puno ng mga gutom na mamamayan. Samantala, sa Berbermobile, katatapos lang basahin ni Berberbeard ang kwento at isinulat ang wakas sa aklat. Hindi matanggap ng mga sigol ang malungkot na pagtatapos. Nilapitan nila si Berberbeard at isa sa kanila ang nakakuha ng pahina ng ending ng aklat. Nahulog ang pahina sa karagatan at napadpad sa ibabaw ng puno ni Sandy. Lumilipad sa itaas ng wasak na Bikini Bottom, nagpasya sina SpongeBob at Plankton na magtulungan upang mabawi ang formula at tapusin ang kaguluhan. Binutas ni SpongeBob ang bula at bumalik sa kanilang lugar upang yayain si Patrick. Ngunit ipinagkanulo ni Patrick si SpongeBob at isinuplong sa galit na mamamayan. Nakatakas sina SpongeBob at Plankton at nagtungo kay Sandy.
Pagdating nila, nalaman nilang nabaliw na rin si Sandy dahil sa kakulangan ng Krabby Patty. Umuwi si SpongeBob para humingi ng tulong kay Gary, ngunit hinabol sila ng mga tagasunod ni Gary. Nagkampo ang dalawa at tinanaw ang halos masirang Bikini Bottom. Pinatulog ni Plankton si SpongeBob at palihim na pumasok sa kanyang utak upang magnakaw ng sekreto. Ngunit ang tanging nakita niya ay kabutihan at wala ni bakas ng formula. Nagising si SpongeBob at nalungkot sa ginawa ni Plankton. Kumanta siya ng awit ng pagtutulungan upang muling kumbansihin si Plankton na makipag-team up, at pumayag ito. Upang mabawi ang formula, naisip nilang bumuo ng time machine upang kunin ang formula bago pa ito mawala. Kailangan nila ng advanced computer, ang asawang supercomputer ni Plankton na si Karen. Bumalik sila sa The Chum Bucket at gumawa ng panlilinlang upang makapasok sa laboratorio kung saan nakakadena si Karen. Pinalaya nila ito at dinala ang monitor sa isang abandonadong taco restaurant. Ginamit nila ang mga pyesa at si Karen upang buuin ang time machine at maglakbay sa hinaharap. Doon nila nakilala si Bubbles, isang mahiwagang intergalactic dolphin na tagapangalaga ng kalawakan. Hiniling ni Bubbles na siya'y palitan muna habang nasa banyo siya. Ngunit nagbanggaan ang dalawang planeta sa kanilang pagbabantay, kaya't nagalit si Bubbles at hinabol sila gamit ang laser. Matapos makaiwas kay Bubbles, bumalik sila sa nakaraan kung saan nahuli ni SpongeBob si Plankton na nagnanakaw ng formula. Nilinlang ni Plankton ang nakaraang SpongeBob habang kinuha ng kasalukuyang SpongeBob ang formula mula sa vault. Nakuha nila ang bote at bumalik agad sa time machine. Pagbalik sa hinaharap, iminungkahi ni Sandy na mag-alay ng isa sa sandwich gods, kapalit ng walang hanggang supply ng Krabby Patties at upang wakasan ang tagutom. Lumabas si SpongeBob at sinabi na nabawi na ang Krabby Patty formula. Gayunpaman, nang buksan ni Mr. Krabs ang bote, natuklasan niyang ang papel sa loob ay naglalaman ng mensahe ni Plankton, ang peking mensahe na ginamit niya dati bilang panlinlang. Ang mga baliw na residente ay nagpasya na si SpongeBob na lamang ang ayelay. Ikanadi na si SpongeBob sa isang plataporma ng bitay sa harap ng galit na madla. Maya-maya pa, naamoy ni SpongeBob ang Krabby Patties, pero hindi siya pinakinggan ng karamihan. Habang malapit na siyang durugan ng higanteng bato ng bitayan, iniligtas siya ni Mr. Krabs at ipinabatid sa karamihan na naaamoy din niya ang Krabby Patty at pinalaya si SpongeBob upang sundan ang amoy. Sumunod ang mga residente. Narating nila ang pinakamataas na bahagi ng Bikini Bottom na papunta sa ibabaw. Dahil hindi sila makahinga sa ibabaw, bumalik ang mga residente habang sina Mr. Krabs, SpongeBob, Sandy, Patrick, at Squidward ay nag-isip ng paraan kung paano makakaakyat sa ibabaw. Ngunit hindi nila alam, nagtago si Plankton sa medyas ni SpongeBob. Biglang lumitaw si Bubbles at nagpasalamat kay SpongeBob sa pagpapatanggal sa kanya sa trabaho. Sinabi niyang kinamumuhian niya ang trabaho niya at bilang kapalit, binigyan niya ng kakayahang huminga sa ibabaw sina SpongeBob at ang iba pa. Nakarating sila sa tabing dagat at lumapag sa gitna ng daan-daang tao na nagbibilad sa araw. Matapos lampasan ng ilang balakid, narating nila ang pinagmumulan ng amoy ng Krabby Patty, ang barko ni Burgerbeard na ginawang food truck. Tumakbo sila lampas sa mga taong nakapila sa food truck at nakita si Burgerbeard na nagluluto ng burger patties. Nabigla si Burgerbeard nang makita ang mga karakter mula sa libro na nabuhay at tinanong kung paano sila nakakahinga ng hangin. Sinabi ni SpongeBob na tinulungan sila ng intergalactic magic dolphin na si Bubbles. Nagmadali si Burgerbeard na suriin ang libro at nadiskubring wala namang nakasulat tungkol sa magic dolphin. Dahil naging mausisa ang mga bisita tungkol sa libro, ipinaliwanag ni Burgerbeard na ang mga nangyari sa Bikini Bottom ay bahagi ng kwento ng libro. At inamin niyang siya ang nagnakaw ng sekreto ng Krabby Patty upang gamitin sa sarili niyang restaurant at makilala bilang pinakamayamang food truck owner sa buong lupain. Kinuha ni Burgerbeard ang isang balahibo at isinawsaw sa tinta, pagkatapos ay isinulat na ipadala sina SpongeBob at ang iba pa sa Pelican Island, na siyang nagtapos sa kwento. Nawala ang grupo at napunta sila sa tuktok ng isang tumpok sa Pelican Island na puno ng mga gutom na pelikanong lumilipad sa itaas. Ibinuhos ni Sandy ang kanyang pagkadismaya dahil sa palagay niya ay naging magulo ang lahat mula nang makita niya ang pahina ng magic book. Si SpongeBob, na alam na kayang gawing realidad ng libro ang kahit ano,
ay kinuha ang isang balahibo ng pelican at nagsimulang magsulat sa papel. Muli silang nawala, ngunit sa pagkakataong ito, naiwan si Plankton. Kinuha niya ang balahibo at humalaklak ng masama habang isinusulat ang sarili niyang masayang katapusan. Samantala, habang pinapakain ni Burger Beard ang mga gutom na customer ng maraming Krabby Patties, dumating ang grupo ng mga superhero. SpongeBob bilang Invincible, Patrick bilang Mr. Super Awesomeness, Squidward bilang Sour Note, Sandy bilang The Rodent, at Ginoong Krabs bilang Sir Pinch-A-Lot. Gamit ni Sour Note ang kanyang clarinet weapon upang maglabas ng supersonic sound wave na nagpaalis sa karamihan. Sinubukang magsulat si Burger Beard ng panibagong katapusan sa libro ngunit pinigilan siya ni Sir Pinch-A-Lot gamit ang kanyang mga bakal na kuko. Nakuha ni SpongeBob ang magic book gamit ang kanyang kapangyarihang Invincible at lumutang ang libro. Habang nagsasaya ang mga superhero, nakatakas si Burger Beard gamit ang kanyang Burger Mobile upang habulin ang magic book. Sumunod ang mga superhero. Gamit ni Sir Pinch-A-Lot ang kanyang rocket booster, si Sour Note ay sumakay kay Sandy bilang totoong ardilya, at magkasama sina Mr. Super Awesomeness at Invincible. Napahinto nila ang Burger Mobile at sinubukang abutin ni Burger Beard ang magic book na papalapit na sa kanya. Nagbabala si Invincible kay Sour Note na agad gumamit ng supersonic wave upang pasabugan ang bula. Nahulog ang magic book sa apoy sa loob ng barko at nasunog. Nagngit-ngit si Burger Beard at tinakot sila gamit ang Krabby Patty formula. Pinaputok ni Sir Pinch-A-Lot ang kanyang mga bakal na kuko upang sirain ang palo ng barko. Nahulog si Burger Beard at gamulong ang Krabby Patty formula sa harap ni Sir Pinch-A-Lot. Ngunit bago niya ito makuha, tinamaan siya ni Burger Beard gamit ang Butter Blaster. Natalo ni Burger Beard sina Invincible at Mr. Super Awesomeness gamit ang mga kanyan at kinuha muli ang formula. Naghanda na si Burger Beard na umalis nang biglang lumitaw si Plankton, na ngayon isang higanteng superhero na tinatawag na Plankton. Binuhat ni Plankton ang Burger Mobile at pinaikot ito habang nakasabit si Burger Beard sa loob. Nang sumilip si Plankton, pinisil ni Burger Beard ang ketchup sa mga mata niya kaya't nakatakas siya. Inalok ni Plankton ang pakikipagtulungan si Invincible at sa isang malalim na paghinga, naglabas siya ng higanteng alon ng mga bula. Nahuli niya si Burger Beard at pinilit itong isauli ang formula. Sa isang malakas na sipa, napalipad si Burger Beard pabalik sa Bikini Atoll kung saan muli niyang nakita ang mga sigol at sa huli, kumanta ng SpongeBob SquarePants theme song. Samantala, ibinalik ni Plankton ang Krabby Patty formula kay Ginoong Krabs. Napagtanto niyang isa na siya sa grupo. Upang makabalik, kailangan nila ng pahina mula sa magic book. Sa kabutihang palad, naisalbo ni Plankton ang huling pahina ng libro at iniabot ito kay SpongeBob. Gustong manatili ni Squidward sa ibabaw pero may isinulat si SpongeBob at agad nawala si Squidward. Bumalik na siya sa Krusty Krab bilang ka-era. Sumunod ang lahat, kasama ang mga customer na nakapila para sa Krabby Patties. Balik sa normal ang Bikini Bottom, at si Plankton ay nananatiling karibal ng Krusty Krab na laging sinusubukang nakawin ang Krabby Patty formula. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video. Nagsisimula ang pelikula sa lungsod ng Bikini Bottom, at excited si Sandy na simulan ang kanyang araw. Tumunog siya ng sipol para tawagin ang kanyang kabayo, at nagsimula silang maglakbay para sa kanilang pakikipagsapalaran. Habang naglalakad, nagsimula siyang kumanta tungkol sa kanyang sarili. Ang pangalan niya ay Sandy. Siya ay isang marine biologist na ipinanganak sa Texas, at lumipat siya sa karagatan upang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Mahilig din siyang gumawa ng iba't ibang imbensyon dahil araw-araw ay may bagong natutuklasan. Para sa kanya, walang mas hihigit pa sa mga siyentipikong kayamanan, ngunit minsan ay nakakaramdam siya ng lungkot at gusto niyang bumalik upang makasama ang kanyang pamilya. Biglang lumapit si SpongeBob at sinabing matagal na siyang nag-e-ensayo at natutunan na niya ang ilang trick sa paghuli ng jellyfish. Ngunit biglang tumunog ang isang alarm, at napansin nilang inaatake sila ng isang kakaibang makina. Napagtanto ni Sandy na nasa panganib sila, kaya mabilis silang umalis mula sa lungsod. Napansin nilang inaatake rin ang buong lugar, kaya nagsimulang tumakbo ang lahat upang makaligtas. Makikita sa mga naninirahan dito ang takot dahil sa pagkasira ng lungsod. Umiiyak si SpongeBob dahil nawala ang kanyang mga kaibigan.
Dahil dito, nagsimulang magsiyasat si Sandy upang hanapin ang may kagagawan ng pag-atake. Napag-alaman niyang dinala ang mga nawawalang kaibigan sa isang laboratorio sa Texas. Samantala, patuloy pa ring nalulungkot si SpongeBob dahil nawala ang lungsod, at muli siyang napaiyak dahil mamimiss niya ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Sandy na iimbestigahan niya ang nangyari at tumawag siya sa mga siyentipiko upang magtanong tungkol sa lungsod. Ngunit bigla nilang binanggit ang isang water park at agad nilang ibinaba ang tawag upang hindi na siya makapagtanong pa. Dahil dito, sinabi ni Sandy na pupunta sila sa laboratorio upang iligtas ang kanilang mga kaibigan at ibalik ang lungsod. Habang papunta sila roon, ginamit nila ang isang bulkan upang makaakyat sa ibabaw ng dagat. Gumamit si Sandy ng kanyang helmet upang palitan ang kanyang kasuotan, pagkatapos ay sumakay sila sa isang eroplano upang ipagpatuloy ang kanilang pakikipagsapalaran. Ngunit biglang nadehydrate si SpongeBob, kaya ginamit ni Sandy ang kanyang imbensyon upang maibalik ito sa normal. Pagkalipas ng 14 na oras sa eroplano, patuloy na inaalala ni SpongeBob ang kanyang mga nawawalang kaibigan, habang si Sandy naman ay nag-iisip kung paano sila makakarating sa laboratorio. Tumalon sila mula sa eroplano upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Habang bumabagsak sila sa himpapawid, namangha si SpongeBob sa kakayahan ng kanyang kaibigan. Pagdating sa lupa, napansin nilang binago ang laboratorio at itinayo ang isang water park upang maakit ang mga tao. Ngunit biglang lumitaw ang isang napakalaking buhawi na tumama sa kanila at itinapon sila palayo sa laboratorio. Matagumpay na lumapag si Sandy ng ligtas, ngunit nasaktan ang kanyang kaibigan. Napagtanto ni Sandy na napakalayo nila at aabutin sila ng maraming araw kung maglalakad lamang sila pabalik. Samantala, sa loob ng laboratorio, ang buong lungsod ay nakakulong sa isang kapsula at lahat ng residente ay takot na takot. Sinabi ni Mr. Krabs na napakalayo na nila mula sa karagatan, kaya nagboluntaryo siyang lumabas mula sa kanyang restaurant upang siyasatin ang lungsod. Natuklasan niyang nakakulong sila, kaya mabilis siyang bumalik sa restaurant upang ipaalam ang nalaman niya. Sinabi niya na ang may kagagawan nito ay mga higanteng nilalang. Habang nagaganap ito, ang mga siyentipiko ay humingi ng impormasyon mula sa kanilang computer tungkol sa mga nawawalang residente ng lungsod. Natuklasan nilang nawawala si Sandy kasama ang kanyang kaibigang si SpongeBob. Biglang dumating ang kanilang boss at nagsimulang magalit dahil sa pagkawala nila. Balik sa disyerto, patuloy pa ring naglalakbay sina Sandy at SpongeBob patungo sa laboratorio. Ngunit biglang narinig nila na may sumusunod sa kanila. Napagtanto nilang ito ay isang pangkat ng mga ahas. Mabilis na umikot si Sandy upang isuot ang kanyang uniform at maghanda para sa labanan. Sinimulan niyang labanan ang mga ahas at nagtagumpay siya sa pagpigil sa mga ito. Ngunit biglang natuklo siya ng isa sa kanila, at dahil sa lason, siya ay natalo. Sinabi ni Sandy na nasa panganib sila, kaya tumunog siya ng sipol upang humingi ng tulong. Narinig ito ng kanyang pamilya, kaya mabilis silang dumating upang labanan ang mga ahas. Sa isang matinding labanan, napagtagumpayan nilang talunin ang mga bandido at mailigtas si Sandy. Pagkatapos nito, sumakay sila sa kanilang sasakyan upang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Doon nila natuklasan na nagtatrabaho ang kanyang pamilya sa isang circus. Masaya ang pamilya dahil bumalik si Sandy. Ngunit sinabi ni Sandy na hindi sila pumunta roon upang maglaro, kundi para iligtas ang kanyang mga kaibigan. Samantala, sa laboratorio, galit ang boss nila dahil nawala si SpongeBob, na siyang pinakamahalagang bahagi ng kanilang bagong proyekto. Ipinakita nila ang isang video tungkol sa kanilang plano, ang pagbabago ng mga species upang maging perpektong nilalang. Balik sa daan, nag-uusap sina SpongeBob at ang kapatid ni Sandy, ngunit biglang nasira ang kanilang sasakyan. Nagtulungan sila upang ayusin ito. Habang inaayos ang sasakyan, naalala ni Sandy ang kanyang buhay sa circus at kung paano siya naging bahagi ng mga palabas noon. Sinabi ng kanyang ina na palagi niyang iniisip na mamanahin ni Sandy ang circus, dahil ito ay ideya ng kanyang lola. Ngunit sinabi ni Sandy na mas gusto niya ang agham, at siya ang unang squirrel na nanirahan sa karagatan. Sinagot siya ng kanyang mga magulang na hindi mahalaga kung ano ang kanyang piliin, dahil palagi nila siyang mamahalin, basta manatili lang siya sa Texas. Sa laboratorio naman, namangha si Plankton sa mga imbensyon ng mga siyentipiko. Hindi gumana ang kanyang cloning machine,
kaya naisip niyang nakawin ang teknolohiya upang makagawa siya ng sarili niyang hukbo. Habang nasa loob ng restaurant, takot na takot si Patrick dahil iniisip niyang isa itong bangungot. Pagkatapos, binuksan nila ang kapsula upang pakainin ang mga isda, at lahat ay nagtakbuhan sa tuwa dahil libreng pagkain ito. Unti-unti nating nakita na tumataba sila dahil sa pagkain, at kinuha sila mula sa fish tank upang simulan ang eksperimento. Dinala sila sa isang makina upang ipagpatuloy ang susunod na yugto at ginamit sila bilang mga test subject. Sinabi nilang wala na sila sa tubig at binago sila upang makahinga sa ibabaw ng lupa. Ngunit biglang dumating ang mga bata at ginamit sila bilang kanilang bagong laruan. Balik sa daan, tinanong ni SpongeBob kung paano gawin ang pampamilyang sipol, ngunit biglang narinig nila na sinusundan sila ng isang pulis. Nagalit si Sandy dahil baka masira ang kanilang misyon. Mabilis silang tumakbo upang makatakas, ngunit nahulog sila sa isang bangin. Sa kabutihang palad, nailigtas sila ng higanteng buhawi. Hindi pa rin sumuko ang mga pulis, kaya nagsimulang tumakbo si Sandy upang gamitin ang isang lubad. Matagumpay niyang napigilan ang buhawi at nakabalik sila sa daan. Di nagtagal, napagtanto nilang patuloy pa rin silang sinusundan at napapalibutan na sila ng mga sasakyan ng pulis. Kaya sinabi ng kanilang ama na tutulungan niya silang makatakas. Ginamit nila ang isang kanyan upang mailayo sila mula sa mga pulis. Sinabi ni Sandy na malapit na sila sa laboratorio at ligtas silang lumapag sa water park. Ginamit nila ang binoculars upang hanapin ang laboratorio, ngunit bigla silang sinundan ng alagang aso ng siyentipiko. Nagdesisyon silang tumalon mula sa itaas, at nakita natin na napigilan ang aso ng isang atraksyon sa parke. Gamit ang mga tubo, matagumpay silang nakapasok sa loob ng laboratorio, ngunit patuloy pa rin silang sinusundan ng aso. Tumakbo sila papunta sa laboratorio ngunit na-eject sila mula sa isa sa mga tubo. Dito nila nakita ang Bikini Bottom, at natuwa si Patrick nang mapagtantong dumating na ang kanyang kaibigan. Ngunit biglang nahuli siya, at napagtanto ni Sandy ang plano ng mga siyentipiko. Sinabi ni Sandy na palagi siyang itinuturing na isang kahihiyan sa ibang mga siyentipiko. Nagpasalamat ang isa sa mga siyentipiko sa kanya dahil dinala niya si SpongeBob, ngunit bigla siyang inatake upang pilitin siyang iwanan ang kanyang mga kaibigan. Dahil dito, nagdesisyon silang ikulong siya sa isang hola. Inamin ng mga siyentipiko na sila ay na-bribe. Pagkatapos, sinimulan nilang buhayin ang makina upang i-clone si SpongeBob at balak nilang ibenta siya sa bawat bata sa mundo. Ikinwento ng punong siyentipiko na noong bata pa siya, mahal na mahal niya ang kanyang alagang hayop, ngunit ito ay namatay nang dalhin niya ito sa ibabaw ng lupa. Dahil dito, naglakbay siya sa mundo at binago ang kanyang katawan matapos siyang atakihin ng mga pirana. Nagpasalamat siya sa kanyang mga siyentipikong imbensyon dahil ginamit siya upang manmanan ang Bikini Bottom. Nalungkot si Sandy dahil pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat at wala siyang magawa upang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Sinimulan na ng makina ang proseso ng clone kay SpongeBob at mukhang mawawalan na siya magpakailanman. Ngunit biglang dumating ang aso at tinamaan ang makina, dahilan upang palayain si SpongeBob. Mabilis siyang pumunta kay Sandy at sinimulan siyang hikayatin na iligtas ang kanilang mga kaibigan. Habang ang ibang mga siyentipiko ay nagsisisi sa kanilang pagiging masama, tinulungan nila si Sandy na labanan ang punong siyentipiko. Isang matinding laban ang naganap, at matagumpay na natalo ni Sandy ang siyentipiko gamit ang ilang cable, na naging dahilan upang lumipad ang ulo nito. Nag-fuse siya sa kanyang mutant na alaga, habang ang mga clone ni SpongeBob ay unti-unting bumalik sa normal. Muling naging masaya si SpongeBob dahil nakabalik na siya. Sinabi ni Sandy na kailangan niya ang kanyang pamilya, ngunit hindi siya makapagsipol dahil kulang siya ng isang ngipin. Dahil dito, si SpongeBob ang sumubok at matagumpay niyang nagawa ang sipol upang matawag ang pamilya ni Sandy. Mabilis silang nagtrabaho bilang isang koponan upang maibalik ang lungsod sa karagatan. Matapos mailigtas ang lungsod, ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay at inilipat ang Circo sa Krusty Krab. Sa huling eksena, ipinakita ang pagtatanghal ng pamilya ni Sandy, at masaya siya sa kanyang buhay sa karagatan. Dito na, nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.
Nagsisimula ang pelikula sa ilalim ng dagat kung saan makikita natin si SpongeBob na kumakanta ng isang kanta upang salubungin tayo sa isang lungsod na tinatawag na Bikini Bottom, isang tahimik at masayang lugar na tirahan. Ngunit, ang pelikulang ito ay hindi tungkol kay SpongeBob kundi kay Plankton. Ikinuwento ni Plankton na mula pa noong siya ay bata pa, palagi na niyang pinapangarap na sakupin ang buong mundo. Matapos ang 25 taon ng sunod-sunod na pagkabigo, mayroon na siyang isang plano para sakupin ang mundo na tinawag niyang Operation Success. Ang kanyang plano ay unang nakasentro sa pagnanakaw ng sikretong resipe ng Krabby Patty mula sa Krusty Krab na pagmamay-ari ni Mr. Krabs. Kapag nakuha na niya ang resipe, kukunin naman niya ang kontrol sa Krusty Krab at pagkatapos ay unti-unti niyang sasakupan ang buong Bikini Bottom, hanggang sa masakop na rin niya ang buong mundo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Isinuot niya ang kanyang maskara para sa gagawing pagnanakaw at ginamit ang kanyang telescope upang manmanan ang Krusty Krab. Napansin niyang wala ng tao sa loob ng restoran kaya agad niyang hinanap ang kanyang asawang computer na si Karen upang simulan ang pagnanakaw, ngunit wala siya sa paligid. Ginamit niyang muli ang kanyang telescope upang hanapin si Karen sa buong bayan. Nang sa wakas ay nakita niya ito, galit na galit siya dahil nakalimutan ni Karen ang kanilang plano at sa halip ay lumabas ito kasama ang kanyang mga kaibigang babae. Habang nagkakape sina Karen at ang kanyang mga kaibigan, inalok siya ni Sandy na manood ng sine sa gabi ngunit sinabi ni Karen na hindi siya makakasama dahil tutulong siya kay Plankton na nakawin ang sikretong resipe ng Krabby Patty. Eksakto namang dumating si Plankton at sinermonan si Karen. Nagpaalam si Karen sa kanyang mga kaibigan at isinama si Plankton sa Krusty Krab upang simulan ang pagnanakaw. Lingid sa kaalaman ni Plankton, nasa loob pa rin ng restaurant si Mr. Krabs at pinagmamasdan sila gamit ang CCTV camera. Nagtawanan si Mr. Krabs dahil niloko niya si Plankton sa pag-aakalang wala na siya sa restaurant. Tinuruan pa ni Mr. Krabs si SpongeBob ng isang teknik na tinatawag na invasion of privacy o paninilip sa kaaway. Pagdating sa Krusty Krab, inutusan ni Plankton si Karen na ihatid siya pataas sa bintana para makapasok siya. Nang sinabi ni Plankton na pwede nang umalis si Karen matapos siyang tulungan, nasaktan si Karen dahil pakiramdam niya ay ginagamit lang siya ni Plankton. Habang sinusubukang buksan ni Plankton ang lock upang kunin ang resipe, nahuli siya ni Mr. Krabs at itinapon siya palabas. Malungkot na bumalik si Plankton sa kanyang restaurant na Chum Bucket. Laking gulat niya nang makita ang napakaraming mga tao na kumakain sa kanyang restaurant at tila nag-e-enjoy. Tinanong niya si Karen kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Karen na natuklasan niya ang bagong resipe na nagpatamis at nagpasarap sa lasa ng chum kaya dumami ang kanilang mga customer. Sa halip na magpasalamat, nagalit pa rin si Plankton dahil mas gusto pa rin niyang nakawin ang sikretong resipe ng Krabby Patty. Sinabi ni Karen na 255 taon na silang bigo sa plano. Kaya bakit hindi na lang subukan ni Plankton na magnakaw ng utak sa halip na resipe? Nagalit si Plankton at tinawag na assistant, si Karen, ngunit umalma si Karen dahil akala niya ay mag-partner sila. Dahil sa inis, tinanggal ni Plankton ang lahat ng pagbabagong ginawa ni Karen sa Chum Bucket at pinalayas ang lahat ng kanilang mga customer. Nasilip ni SpongeBob ang kanilang pagtatalo at naalala ang itinuro ni Mr. Krabs tungkol sa paninilip sa kaaway kaya nagpa siya siyang silipin ang nangyayari. Hindi na napigilan ni Karen ang kanyang galit at napagtanto niyang kailangan na niyang gawin ang matagal na niyang gustong gawin. Tinapos niya ang kanyang kasunduan kay Plankton at biglang nag-transform bilang isang 3 ulo na halimaw na robot. Ang 3 ulo ay tinawag na Super Snarky Karen, Super Smart Karen, at Super Evil Karen. Ipinahayag niya na siya mismo ang sasakop sa mundo, isang bagay na hindi nagawa ni Plankton. Sinubukang patayin ni Karen si Plankton ngunit agad itong nakatakas. Hindi na siya hinabol ni Karen dahil mas mahalaga sa kanya ngayon na tapusin ang kanyang battle station. Sinimulan niyang sakupin ang mga bahay at negosyo sa Bikini Bottom at nagbabala sa mga tao na kung ayaw nilang mapahamak ay dapat nilang iwan ang kanilang mga ari-arian. Samantala, nagtago sina SpongeBob at Plankton sa Mart Building upang mag-isip ng plano laban kay Karen. Tinanong ni SpongeBob si Plankton kung ano ba talaga ang nagawa niya para magalit ng ganito si Karen. Hindi rin alam ni Plankton kung ano ang dahilan, kaya iminungkahi ni SpongeBob na balikan nila ang nakaraan upang alamin kung saan sila nagkamali. Nais ni SpongeBob na tulungan si Plankton na muling mabuo ang kanilang relasyon ni Karen upang maisalba ang Bikini Bottom, at marahil, pati na rin ang mundo.
Nagdesisyon si Plankton na pumayag sa buhol na ito dahil gusto niyang makipagbalikan kay Karen ngunit nais din niyang maalala kung paano niya ito nilikha upang magamit niya ito para wasakin siya kaagad. In-hypnotize ni SpongeBob si Plankton at unti-unting bumalik ang lahat ng alaala niya mula pagkabata. Noong bata pa si Plankton, ang tanging pangarap niya ay ang maghari sa buong mundo. Mayroon siyang 6,000 na mga kapatid na lalaki at 6,000 na mga kapatid na babae. Siya ang pinakahuling isinilang at siya rin ang pinakamatalino sa lahat ng magkakapatid. Dahil dito, napagdesisyonan niyang gumawa ng sarili niyang kaibigan. Kumuha siya ng patatas at calculator at lumikha siya ng isang robot na kaibigan, pinangalanan niya itong Karen. Hindi na naging malungkot si Plankton mula noon dahil palagi na silang magkasama ni Karen sa lahat ng bagay. Pagkaraan ng ilang araw, napagdesisyonan ni Plankton na magpaalam sa kanyang pamilya dahil nais niyang mag-aral sa kolehiyo kasama si Karen. Ngunit, tinawanan lang siya ng buong pamilya. Naalala ni Plankton na ang calculator ang nagsisilbing utak ni Karen at naiwala niya ito sa kanilang dating universidad. Pumayag si SpongeBob na samahan siya roon sa pag-asang mas maalala pa ni Plankton ang nakaraan. Samantala, sinimulan ni Karen na sakupin ang buong Bikini Bottom gamit ang mga tahanan ng mga isda para mabuo ang kanyang higanting mech suit. Sa kabilang banda, nakahanap si Mr. Krabs ng paraan para pigilan si Karen. Nagtipon siya ng mga sundalo at inutusan silang magpakawalan ng mga beer sa pamamagitan ng catapult para mapahinto si Karen. Sa una, akala nila ay napahinto na nila si Karen, ngunit bigla itong muling bumangon at pumasok sa kanyang higanting mech suit upang gumanti. Ilang sandali pa, narating nina Plankton at SpongeBob ang Bikini State University kung saan sila dating nag-aral ni Karen. Dito rin ginawa ni Plankton ang unang upgrade kay Karen at naniniwala siyang nandoon pa rin ang lumang parts nito. Pinilit ni SpongeBob na muling i-hypnotize si Plankton para mas maalala niya ang mga araw nila sa kolehiyo. Nang unang dumating si Plankton at Karen sa kolehiyo, labis silang nasiyahan ngunit agad itong napalitan ng pagkadismaya ng mapagtanto nilang walang world domination class. Dahil dito, napagdesisyonan nilang gumawa ng sarili nilang kurikulum. Unang proyekto ni Plankton ay gumawa ng freeze ray ngunit nabigo siya. Sinubukan niya ang art class at iba pang klaseng ngunit palagi siyang nabibigo. Isang araw, naisip ni Plankton na kung gusto niyang tumigil sa pagbagsak sa klase, kailangan niyang i-upgrade si Karen. Gumamit siya ng 4 na computer chips para bigyan si Karen ng 4 na personalidad, smart chip para maging matalino ito, evil chip para maging kasing sama niya, snarky chip para maging masungit ito, at empathy chip para maramdaman nito ang sakit na nararamdaman niya. Pagkatapos ng upgrade, itinapon niya ang lumang parts ni Karen at agad silang bumalik sa paggawa ng freeze ray. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay sila. Ngunit isang araw, isang estudyante ang pumasok sa kanilang silid at nagulat na nagyelo ang buong silid. Tinangka ng estudyante na apakan si Plankton ngunit ginamit ni Karen ang freeze ray para protektahan siya. Mula noon, napagtanto ni Plankton na si Karen ay isang evil genius at nagsimula silang maging magkasamang kriminal. Habang natutunghayan ni SpongeBob ang kwento nila, nagtataka siya kung ano ang nangyaring masama sa kanilang dalawa. Ngunit si Plankton ay hindi na nag-aalala dahil naalala niya kung saan niya itinago ang lumang parts ni Karen, nasa kanyang dorm room. Mabilis silang pumunta sa dorm room at natagpuan ni Plankton ang lumang parte ni Karen. Sinabi niya kay SpongeBob na ito ang tanging paraan para pigilan ang pagkabaliw ni Karen. Kinailangan nilang pumunta sa basement ng Chum Bucket kung saan naroon ang mga luma niyang imbensyon. Habang naroon, muling inhypnotize ni SpongeBob si Plankton para maalala nito ang mga nangyari pagkatapos ng kolehiyo. Pagkatapos ng kolehiyo, naging magkasanggang dikit na kriminal sina Plankton at Karen. Ang kanilang freeze ray ay naging matagumpay kaya naisip nilang palakihin ito upang sakupin ang buong mundo. Nagpunta sila sa ibabaw ng lupa, ngunit nagulat si Plankton na mas malalaki ang tao sa lupa kaysa sa mga estudyante sa universidad. Ang kanilang freeze ray ay sobrang liit upang gumana sa mga tao. Isang batang tao ang nakakita sa kanila at hinagi sila pabalik sa dagat. Labis na nadismaya si Plankton at tinawag ang sarili niyang floppy failure. Ngunit pinakalma siya ni Karen at sinabing kailangan lang niyang kumain ng Krabby Patty para lumakas ang kanyang isip. Ayaw ni Plankton kumain dahil ang tanging gutom niya ay para sa world domination. Habang nasa Krusty Krab sila, narinig ni Plankton na sinabi ni Mr. Krabs na ang sikreto sa tagumpay ng Krabby Patty ay ang kanyang lihim na formula. Dito nabuo ang bagong plano ni Plankton, nakawin ang Krabby Patty formula para sakupin ang mundo.
Ngunit, tumawa ng malakas si Karen dahil wala namang saysay ang ideyang iyon. Paano nga ba gagamitin ni Plankton ang Krabby Patty formula upang sakupin ang mundo? Habang naglalakad-lakad si Plankton, nakakita siya ng isang balde mula sa ibabaw ng lupa at ginawang lihim na headquarters. Dito napagtanto ni SpongeBob na ang labis na obsesyon ni Plankton sa Krabby Patty formula ang dahilan kung bakit tumalikod si Karen sa kanya. Gamit ang mga lumang bahagi ni Karen, lumikha si Plankton ng bagong Karen. Naguluhan si SpongeBob at sinabi niya na ang akala niya ay nagtutulungan sila upang magkabalikan si Plankton at ang dating Karen. Ngunit, sinabi ni Plankton na nilikha niya ang bagong Karen upang sirain ang lumang Karen at makuha ang Krabby Patty formula. Ipinadala ni Plankton ang bagong Karen upang labanan ang lumang Karen habang pinapanood niya ito mula sa malayo. Gayunpaman, natalo ng lumang Karen ang bagong Karen at ginamit pa niya ang mga parte nito upang mapalakas ang kanyang sarili. Nakita ni SpongeBob ang nasirang lungsod ng Bikini Bottom, wala ng tahanan, nasira na ang kanilang buhay. Sinisi ni SpongeBob si Plankton at sinabing kasalanan niya ang lahat dahil niloko niya ito. Hindi talaga niya intensyon na ayusin ang relasyon nila ni Karen kundi makuha lamang ang formula. Umiiyak si SpongeBob at sinabing tama nga si Mr. Krabs, si Plankton ay isang kaawa-awang talunan. Maya-maya, natagpuan ni Karen si Plankton na nag-blindfold sa kanyang sarili, handang tanggapin ang kanyang kapalaran at hayaang wasakin siya ni Karen. Ngunit, bago pa ito magawa, dumating si SpongeBob kasama ang kanyang mga kaibigan at iniligtas si Plankton gamit ang bangka ni Karen. Habang nakatakas sila, sinabi ni Karen na hindi na niya hahabulin si Plankton. Inilunsad na ni Karen ang kanyang battle station patungo sa ibabaw ng mundo upang sakupin ito. Habang naglalakbay, galit na galit si Plankton at tinanong kung bakit siya iniligtas. Sinigawan siya ni Sandy na dapat magpasalamat siya dahil iniligtas nila ang kanyang buhay. Ngunit, galit na kinuwestiyon ng mga kaibigan ni Sandy si Plankton kung ano ang ginawa niya kay Karen at kung bakit ito naging halimaw. Inamin ni Plankton na siya ang may kasalanan. Ipinaliwanag niya na minsan, habang nagtatalo sila ni Karen, inalis ni Karen ang kanyang empathy chip na siyang dahilan kung bakit nawala ang kanyang pakiramdam sa ibang tao. Nang malaman ito, iminungkahi ni Plankton na kailangan lang ibalik ang empathy chip kay Karen upang bumalik siya sa dati. Ngunit, sinabi ni Sandy na kalimutan na niya ang chip, kung talagang mahal niya si Karen, dapat ay humingi na lang siya ng tawad sa kanya. Mahirap para kay Plankton ang magsabi ng sorry, kaya iminungkahi ni Sandy na ipasok na lamang ang empathy chip sa utak ni Plankton upang matutunan niyang humingi ng tawad. Matapos mailagay ang empathy chip sa utak ni Plankton, naging madali na para sa kanya ang humingi ng tawad. Napagdesisyonan nilang tulungan si Plankton na makarating kay Karen upang mag-sorry. Nakapasok sila sa battle station ni Karen at nadiskubre nilang pinapagana ito ng mga patatas. Hindi nila akalain na napakalakas ng enerhiya ng patatas na ito, mas malakas pa sa nuclear reactor. Nahuli ni Karen ang mga kaibigan ni Sandy at hinati niya ang kanyang sarili upang habulin at patayin silang lahat. Samantala, muling nagkita sina SpongeBob at Patrick sa loob ng battle station. Nagmadali si Sandy na utusan si SpongeBob na dalhin si Plankton kay Karen bago tuluyang umakyat ang battle station sa ibabaw ng mundo. Matagumpay na nakarating si Plankton kay Karen at humingi ng tawad sa kanya. Ngunit, sinabi ni Karen na huli na ang lahat. Ibinigay ni Karen ang Krabby Patty formula kay Plankton at sinabing umalis na siya. Ngunit, ikinagulat ni Karen ang itapon ni Plankton ang formula at sinabing ikaw ang tunay kong sekreto, Karen. Sa sobrang pagkagulat ni Karen sa sinabi ni Plankton, napaluha siya at niyakap si Plankton. Naghalikan sila at tinanggap ni Karen ang paghingi ng tawad ni Plankton. Muli nilang napagdesisyonan na gawin ang matagal na nilang pangarap, ang sakupin ang mundo na magkasama. Pinaandar nila ang battle station patungo sa ibabaw ng lupa at sinimulang sakupin ang mga tao. Ngunit, bigla na lamang itong tumigil. Iyon pala, si SpongeBob at Patrick ang sumira sa power source ng battle station sa pamamagitan ng pagkain ng lahat ng patatas. Nabigo ang plano ng world domination ni na Plankton at Karen ngunit napagtanto nila na mas mahalaga ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Bumalik sa normal ang Bikini Bottom at muling nagkabalikan sina Plankton at Karen. At dito nagtapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood, mga kaibigan. Kung mahilig kayo sa animated movies, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Ayon sa alamat, mayroong Flying Dutchman, isang multong barko na isinumpang maglayag sa karagatan magpakailanman at hindi kailanman makadaong sa kahit anong pantalan.
Ang makita ito ay itinuturing na masamang palatandaan ng kapahamakan o sakuna. Ang tanging paraan para maputol ang sumpa ay sa pamamagitan ng dalisay na puso ng isang tunay na inosenteng kaluluwa. Samantala sa Bikini Bottom, nagising si SpongeBob SquarePants na punong-puno ng saya. Bilang bahagi ng kanyang umagang gawain, sinukat niya ang kanyang tangkad at napansin niyang mas matangkad na siya. Labis ang kanyang tuwa at pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nagiging isang ganap na lalaki. Pagkatapos maligo at mag-almusal, lumabas siya at masayang binati ang kanyang kapitbahay na si Squidward, at tinanong kung kumusta ang araw nito. Pagkatapos nito, nakipagkita siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Patrick Star. Magkasabay na naglakad sina SpongeBob at Patrick sa bayan habang masayang bumabati sa lahat ng kanilang nadaronan, kabilang sina Sandy Chicks at Plankton. Ang isang bagay na matagal nang hinihintay ni SpongeBob ngayong mas matangkad na siya ay ang makasakay sa bucket list roller coaster kasama si Patrick. Dati, hindi niya naaabot ang kinakailangang tangkad kaya hindi siya pinapayagang sumakay. Iyon ang dahilan kung bakit sobra ang kanyang excitement ngayong umaga. Sa wakas, kwalipikado na siya. Inanyayahan niya si Patrick at agad naman itong pumayag. Pumila sila para sa sakay. Nang turn na ni SpongeBob, sinukat ang kanyang tangkad at pumasa siya. Masayang-masaya silang pumasok sa loob ng roller coaster area, ngunit nang makita ni SpongeBob ng malapitan ng napakalaking coaster, bigla siyang natigilan sa takot. Nawala ang kanyang pananabik at ayaw na niyang sumakay. Gumawa siya ng palusot at sinabing may pananggakwan siyang kikitain sa kung saan, umaasang makakansela ang buong lakad. Ngunit patuloy na nagtanong si Patrick kung sino iyon. Sa huli, sinabi ni SpongeBob na si Mr. Krabs iyon. Dahil wala nang tiyaga si Patrick na maghintay, kinaladkad niya si SpongeBob diretso papunta kay Mr. Krabs. Sa Krusty Krab, sinubukan ni Patrick na kumbansihin si Mr. Krabs na sumama. Si SpongeBob naman ay palihim na humihingi ng tulong. Sa kabutihang palad, naintindihan ni Mr. Krabs ang sitwasyon at nagdahilan na sobrang abala siya ngayong araw at hindi niya matutupad ang anumang lumang pangako. Magkasama nilang nagawang ipalimot kay Patrick ang tungkol sa roller coaster. Nagpasalamat si SpongeBob kay Mr. Krabs at inamin na talagang natakot siya nang makita ang sakay, kahit pasapat na ang kanyang tangkad ngayon. Sinabi ni Mr. Krabs na ang pagiging ganap na lalaki ay hindi nasusukat sa tangkad kundi sa tapang. Pagkatapos nito, nagsimula si Mr. Krabs na magkwento tungkol sa kanyang mga kabataang pakikipagsapalaran sa karagatan. Ikinwento niya ito na parang isang epikong kwento ng bayani, kung paano siya naging isang matapang na pirata na nakilala at naging kaibigan pa raw ang Flying Dutchman. Ayon sa kanya, sabay nilang ginalugad ang pinakamalalim na bahagi ng dagat, isang nakakatakot na kahariang tinatawag na underworld, naghanap ng kayamanan, at tinalo ang mga maltong pirata. Bilang patunay, ipinakita ni Mr. Krabs ang kanyang opisyal na sertipiko bilang pirate adventurer. Labis na namangha si SpongeBob at gusto niyang patunayan na kaya rin niyang maging isang ganap na lalaki. Ngunit hindi siya pinayagan ni Mr. Krabs at sa halip ay pinapunta na lamang siya para maglinis ng mga banyo. Sa loob ng banyo, habang nagkukuskos kasama si Patrick, inamin ni SpongeBob kung gaano niya gustong maging katulad ni Mr. Krabs. Bigla namang, ninakaw ni Patrick ang pirate certificate ni Mr. Krabs, ang mismong patunay na siya ay isang tunay na lalaki. Sinabi ni SpongeBob na gusto rin niyang makakuha ng sertipiko na tulad noon. Ngunit bigla at misteryosong nahigop ang sertipiko papasok sa isang air vent. Dahil sa takot na mapag-alitan at marahil ay nakikita ito bilang pagkakataon para maging matapang sa wakas, nagpa siya si SpongeBob na gumapang papasok sa vent, kasunod si Patrick. Napakasikip at napakadilim sa loob. Patuloy silang gumapang hanggang makarating sila sa pinakailalim ng basement. Doon, natuklasan ni SpongeBob ang lihim na silid ni Mr. Krabs na puno ng mga lumang gamit ng pirata. Nakakita rin siya ng isang clarinet na may nakasulat na mensahe, para maging isang pirata, hipan ito. Dahil sa kuryosidad, hinaipan ni SpongeBob ang instrumento at biglang lumitaw ang Flying Dutchman. Samantala sa itaas, narinig ni Mr. Krabs ang tunog ng busina mula sa basement, ang tunog na tumatawag sa Dutchman, at siya ay nagpanik. Dali-dali siyang bumaba ngunit huli na para pigilan si SpongeBob. Napansin ng Flying Dutchman na si SpongeBob ay may dalisay at walang kasalanang puso kaya napagpasyahan niyang gamitin siya. Sinabi ni SpongeBob na nais niyang sumali sa crew ng Dutchman upang makakuha ng pirate certificate at maging isang tunay na lalaki tulad ni Mr. Krabs. Pumayag ang Dutchman, ngunit may kondisyon.
Kailangan ni SpongeBob na pumirma sa isang kontrata at ipagpalit ang kanyang kaluluwa upang siya at ang kanyang crew ay makabalik na sa kabilang buhay. Lumalabas na matagal na silang nakakulong sa dagat at sa underworld. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niya ng isang dalisay at inosenteng kaluluwa, at si SpongeBob iyon. Wala siyang interes kay Patrick, ngunit dahil hindi mapaghihiwalay sina SpongeBob at Patrick, wala siyang nagawa kundi isama rin si Patrick bilang miyembro ng crew. Pagkatapos nito, nagtungo sila patungo sa impyernong dagat sa ilalim ng karagatan. Samantala, dumating si Mr. Krabs na wasak ang puso sa pag-iisip na mawawala ang kanyang paboritong fry cook. Nagpasya siyang iligtas si SpongeBob at isinama sina Squidward at Gary. Alam ni Mr. Krabs ang rutang tinatahak ng Dutchman, una sa Dutchman Sea para hanapin ang isang mahiwagang portal, pagkatapos ay tatawid sa nakakatakot na Inferno Bay, at sa huli ay papasok sa underworld kung saan patungo sina SpongeBob at Patrick. Walang pag-aalinlangan, sinimulan nilang tatlo ang kanilang mahabang paglalakbay upang iligtas si SpongeBob. Sa puntong ito, narating na nina SpongeBob at ng Flying Dutchman ang impyernong dagat, isang lugar na puno ng nakakatakot at masasamang halimaw. Sa una, takot na takot si SpongeBob. Ngunit matapos siyang turuan ng Dutchman tungkol sa tapang, nagkaroon siya ng lakas ng loob upang harapin ang kanyang takot. Kasama si Patrick, nakaramdam sila ng kumpiyansa na kaya nilang labanan ang mga halimaw. Sumunod, sinubukan ng Flying Dutchman na bihisan si SpongeBob ng isang kompletong protective crew uniform, kunwari upang maprotektahan siya mula sa mga kaaway habang siya ang papalit sa sumpa. Ngunit masyadong maliit ang uniforme, kaya pinalitan ito ni Patrick ng mas komportable at mas akmang kasuotan. Nang makita ito, nainis ang Flying Dutchman dahil sinisira ni Patrick ang kanyang mga plano. Siya at ang kanyang unang kasama na si Barb ay nagsimulang magbalak kung paano aalisin si Patrick. Para sa kanila, malaking problema ang pagkakaibigan ni SpongeBob at Patrick. Samantala, patungo naman si Mr. Krabs sa Bikini Bottom High School, na ayon sa kanya ay siyang pasukan papunta sa impyernong dagat. Biglang sinalakay ni Mr. Krabs ang paaralan sakay ng isang bangka, na nagdulot ng matinding kaguluhan. Sa wakas, narating nila ang tamang lugar. Isang locker na may pangalang Davy Jones, na siyang lagusan. Papunta sa impyernong dagat. Pagdating nila roon, agad silang kinilabutan sa laki at dami ng mga halimaw na nilalang sa paligid. Sa kabutihang palad, nagawa nilang makalusot sa mga mababangas na hayop nang hindi napapansin. Samantala, narating na ng Flying Dutchman at ng kanyang crew ang Inferno Bay. Dito, ipinaliwanag ng Dutchman kay SpongeBob na upang makuha ang kanyang pirate certificate, kailangan niyang marating ang tuktok ng bay. Para makarating doon, kailangang dumaan sina SpongeBob at Patrick sa ilang checkpoints, na bawat isa ay may kanya-kanyang hamon. Buong kumpiyansa ang magkaibigan na kaya nila itong gawin, at syempre, nangako ang Flying Dutchman na paprotektahan sila sa buong paglalakbay. Naunang sumugod si SpongeBob, hindi pinansin ang babala ng Flying Dutchman. Sa unang checkpoint, sinalakay sila ng mga bantay na kalansay na hamarang sa daan patungo sa tuktok. Habang mabilis at mahusay na pinabagsak ng Dutchman at ni Barb ang mga kalaban isa-isa, sina SpongeBob at Patrick naman ay nakatayo lang at nagkukwentuhan, nanginginig sa sobrang takot. Nagtago sila sa likod ng isang malaking bato, ngunit aksidenteng nabangga ni SpongeBob ang kanyang ulo at nawalan siya ng malay. Sa kanyang pagkahilo, napanaginipan niya ang isang matapang at bayaning Mr. Krabs, na nagbigay sa kanya ng gabay at lakas ng loob para magpatuloy. Nang magising si SpongeBob, direkta siyang nagmarcha patungo sa mga bantay, handang lumaban ng buong tapang. Sinubukan niyang lokohin ang mga ito gamit ang mga katawa-tawang galaw. Hindi nagtagal, ginaya naman siya ni Patrick, kilos sa kilos. Sa ikinagulat ng lahat, gumana ang kanilang sobrang katangahan at tapang. Natalo ang mga bantay hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa kakatawa nila ng todo sa nakakatawang eksena. Nalampasan nila ang unang checkpoint. Nakatitig lamang ang Flying Dutchman, lubos na naguguluhan. Bumukas ang daan at nagtungo sila sa ikalawang checkpoint. Samantala, patuloy pa ring naglalakbay si Mr. Krabs at ang kanyang grupo sa impyernong dagat. Doon, nakasalubong nila ang mga nilalang na umaakit sa mga mandaragat tungo sa kamatayan gamit ang kaakit-akit na awitin. Nagtagumpay ang mga sirena na mahipnotismo si Squidward. Nahumaling siya at sumali sa kanilang awitan gamit ang kanyang clarinet. Agad namang nagalit ang mga sirena, nairita sa kanyang napakasamang tugtog. Ipinakita nila ang kanilang tunay na anyong halimaw at umatake.
Napilitan sina Mr. Krabs at Gary na iligtas si Squidward sa pagmamadali, dahil wala silang oras para magtagal. Matapos talunin ang mga sirena, nagpatuloy sila patungong Inferno Bay. Habang papunta sa ikalawang checkpoint, binalaan ng Flying Dutchman si SpongeBob na kung gusto niyang maging isang tunay na lalaki, kailangan niyang iwanan ang pagiging isip bata. Sinabi pa niya na huwag siyang umasta na parang si Patrick. Sineryoso ito ni SpongeBob. Tumigil siya sa kakulaitan at naging seryoso. Sa ikalawang checkpoint, hinarap ni SpongeBob ang isang higanteng pusit na bantay. Nang muntik na siyang matalo, naalala niya ang payo ni Mr. Krabs at nilabanan ang halimaw sa paraan ni Mr. Krabs. Nagtagumpay siya at nalampasan ang checkpoint. Sa gabay ng pinagsamang karunungan ni Mr. Krabs at ng Dutchman, matapang na nalampasan ni SpongeBob ang lahat ng natitirang checkpoints ng walang kahirap-hirap. Upang magdiwang, sandali silang nagpahinga. Halos bumalik si SpongeBob sa kanyang pagiging nukulat kasama si Patrick na ikinadismaya ng Dutchman. Nang makita ni SpongeBob ang malamig na titig nito, nagbago ang kanyang isip. Nanatili siyang nakatuon sa kanyang misyon at mabigat ang loob na iniwan si Patrick, na umiyak dahil ayaw na raw ng kanyang matalik na kaibigan na makipaglaro at magbulan ng sabon kasama siya. Samantala sa ibang lugar, nagkaroon ng malaking problema ang paglalakbay ni Mr. Krabs. Unti-unti nang nasisira ang kanilang barko hanggang sa tuluyan itong masira at mawalan ng mahahalagang pyesa. Napilitan silang huminto sa isang tindahan ng pyesa ng barko, ngunit may kakaiba silang naramdaman. Hindi pala sila nag-iisa. Ang tindahan ay binabantayan ng isang ibong may 3 ulo na nagpoprotekta sa mga itlog nito. Sa sobrang takot, iniwan ni Mr. Krabs sina Squidward at Gary na agad namang kinain. Nabigo rin ang kanyang pagtakas at siya man ay nahuli. Bumalik naman tayo kina SpongeBob, kung saan ang huling checkpoint na lamang ang natitira. Isang singsing ng apoy na kailangan nilang tawirin sakay ng motorsiklo kasama ang Flying Dutchman. Nagtagumpay sila. Ngayon, nasa tuktok na sila at abot kamay na ng Dutchman ang kanyang layunin. Ang kailangan na lang gawin ni SpongeBob ay hipan ang clarinet ng Dutchman sa altar. Ngunit biglang sumulpot si Mr. Krabs, sakay ng paamong ibong may 3 ulo. Lumabas na allergic pala ang ibon sa mga alimango, kaya iyon ang dahilan kung bakit nakaligtas si Mr. Krabs at napaamo niya ito. Ligtas din sina Squidward at Gary. Desperadong sinubukan ni Mr. Krabs na pigilan si SpongeBob sa pag-akyat sa altar, alam niya ang kakilakilabot na kapalit nito. Inamin niya ang katotohanan, hindi siya kailanman naging bayani. Ginugol niya ang kanyang kabataan sa dagat bilang tagapagluto sa barko, katulad ni SpongeBob. Pinangarap niyang maging isang tunay na lalaki, ngunit palagi siyang kinukutya. Natagpuan niya noon ang clarinet ng Dutchman at inimbitahan sa Inferno Bay upang patunayan ang kanyang sarili. Ngunit nang dumating siya roon, nawala ang kanyang tapang at siya ay tumakas. Durog na durog si SpongeBob. Lalong sumama ang loob niya nang aminin ni Mr. Krabs na ang kanyang pirate certificate ay isa lamang mino ng bata mula sa isang restaurant. Wasak ang puso at pakiramdam na siya ay niloko, mas lalo pang nahulog si SpongeBob sa impluwensya ng Dutchman at naglakad patungo sa altar. Isinara ng Flying Dutchman ang pasukan, ikinulong sina Mr. Krabs at ang iba sa labas. Hinay pa ni SpongeBob ang clarinet at nagsimula ang isang pagbabago. Bumalik sa pagiging tao ang Dutchman, habang unti-unting naglalaho si SpongeBob at nagiging multo na nakatakdang pumalit sa kanya. Pinilit ni Mr. Krabs na pumasok at hilahin pabalik si SpongeBob, ngunit isinumpa rin siya at naging multo. Sa wakas, nabasag ang sumpan ng Flying Dutchman. Ipinaliwanag ng Dutchman na gusto lamang niyang muling makita ang araw at ang dagat. Galit at puno ng pagsisisi si SpongeBob. Ngayon, siya at si Mr. Krabs ay nakulong doon sa loob ng susunod na 500 taon. Upang makabalik sa dati, kailangan pa niyang linlanggan ang isa pang dalisay na kaluluwa. Humingi siya ng tawad kay Mr. Krabs sa kanyang pagiging padalos-dalos. Iniwan sila ng Flying Dutchman, pati ang kanyang tapat na unang kasama. Ngunit isiniwalat ni Barb ang isang huling pagkakataon. Kailangan nilang umakyat sa ibabaw, hanapin ang clarinet, at sirain ito bago lumubog ang araw. Isang beses lamang silang makakaakyat. Walang sinayang na oras, mabilis silang lumipad patungo sa ibabaw sakay ng ibong may 3 ulo. Samantala, nasa ibabaw na ang Flying Dutchman at masayang nagbibilad sa araw. Hinanap ni na SpongeBob at Mr. Krabs ang clarinet sa kanyang bag, ngunit nahuli sila. Tumakas ang Dutchman at nagtagos sa lugar na alam niyang pinakanatatakutan ni SpongeBob, ang roller coaster, umaasang makapagtatago hanggang lumubog ang araw.
Ngunit tumanggi si SpongeBob na matakot muli. Ito na ang kanyang huling pagkakataon para sa kalayaan. Matapang silang sumugod ni Mr. Krabs sa roller coaster upang makuha ang clarinet. Sa huli, nagawa nilang sirain ito sa tamang oras. Bumalik sa pagiging multo ang Flying Dutchman at pinarusahan ng kanyang traidor na crew na pinilit siyang maging full-time dishwasher. Samantala, nagdiwang sina SpongeBob, Mr. Krabs, at ang iba pa ng kanilang tagumpay at kalayaan sa Krusty Krab. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may isang naiwan. Naiwang mag-isa si Squidward sa impyernong dagat, kasama ang wasak na barko ni Mr. Krabs.